Wait. If gusto mong matry na makapag-cruise to Japan straight from Manila, this is your chance. No visa and no international flights needed. Ito ang Adora Mediterranean cruise ship na magsisail from Manila to Japan. Pero ano bang meron sa loob? And worth it ba? In this video, isi-share namin sa inyo kung magkano ang magagastos, ano yung available na ruta, at marami pang iba, so stay tuned! Hey there, Tipiter! We are Vince and Yosh. Last year and earlier this year, nagkaroon ng sailing ang Costa Serena direct from Manila to Japan. If na-miss nyo yan or gusto nyo lang din talagang matry na makapag-cruise straight from Manila, tamang-tama kasi may special sailings ulit, pero this time, Adora Mediterranea naman. Actually, hindi ako sure sa pronunciation nito kasi mas madalas kong marinig yung Mediterranean, pero since Italian yung root nito, I think Mediterranea. Pero hindi ko rin alam. Kung alam nyo, i-comment nyo lang below. Siguro yung iba, first time lang narinig tong Adora. So, ano ba tong Adora Mediterranea? Ang Adora Mediterranea is one of the 3 ships na operated by Adora Cruises, isang US-China cruise line na nag-start ng operations post-pandemic na. 2021 lang yata sila nag-start as Adora pero it was established in 2015 pa under a different name. Pero dun sa barko kasi, ang nakasulat is Nassau, so baka registered ito sa Bahamas din. Pero itong Adora Mediterranean na barko, it was purchased from Costa Cruises, isang Italian cruise company, and pagpasok pa lang namin sa loob, napansin namin kaagad na Italian talaga. Kasi almost everything was in Italian, and even dun sa plaque outside the room, may Costa logo pa. So in many ways, it looks like Costa Serena, pero Costa Serena is bigger and newer. Pero to be honest, Adora Mediterranea looks and feels much more well-maintained. Hindi ko alam if dahil sa refurbishing, pero mas maayos yung general condition nito. Unlike most cruise ships, the Adora Mediterranea doesn't stay in one home port year-round. It operates on a seasonal and rotating yung home port model nito across several major Asian hubs, mostly in China. Minsan nasa Guangzhou, minsan nasa Tianjin, minsan nasa Xiamen, Qingdao, iba-iba. So, when we tried it recently, doon kami nag-board sa Tianjin, yung port city next to Beijing. Pero good news, UOS, one of the biggest tour operators in the country, has chartered Adora Mediterranea to sail directly from Manila. Ito yung mga dates ng sailing. Meron lang 3 sailings and yung ports of call nung lahat ng yan ay sa Japan. And tamang-tama sa holiday season, so if you want to celebrate Christmas or welcome the New Year in a different way, it's something to consider. Yung Route 1 ay December 21 to December 27. 7 days, 6 nights yan. And yes, magpapasko kayo on board. Yung ruta niyan is from Manila, magsisail kayo to Naha, yung capital ng Okinawa Prefecture sa Japan. Tapos magmumove kayo to Miyako-jima sa Okinawa rin yan. Tapos babalik na ng Manila. Yung Route 2 naman is December 27 to January 2. 7 days, 6 nights din yan. Same ruta, pero mag-New Year kayo on board na. So ito yung New Year sailing nila. So Route 1 is Christmas, Route 2 is New Year. Tapos, merong Route 3, January 2 to 6, 5 days, 4 nights naman. Yung stop lang is Miyako-jima. So, from Manila, magsisail to Miyako-jima sa Okinawa. Tapos, babalik na rin ng Manila. So, mas maigsi siya, 5 days, 4 nights lang talaga. So, again, yung Naha and Miyako-jima are parts of Okinawa Prefecture in Japan. Pero hindi ito sa mainland Japan ha. Pero Japan pa rin naman. Pagdating nyo doon, makikita nyo na very Japanese pa rin yung mga bagay-bagay pero mas tropical lang. And dahil visa-free ang Japan for registered cruise ship passengers, no visa needed. And ang isa pang kagandahan ng mga sailings na to, dahil nga sa maliling start, hindi mo kailangang mag-international flight. Kasi 'di ba, with other cruise lines, yung home port kasi nila nasa Hong Kong, Singapore, China, or Keelung sa Taiwan. So lilipad ka pa papunta doon bago kayo makapag-sail. Pero dahil nga ito, nasa Manila yung home port, wala na, hindi na kayo maglilipad, hindi na extra gastos pa yung flight nyo papunta dun sa home port. Pero, wait, before we continue, if bago ka dito sa channel namin,
Know that we consistently publish informative and comprehensive travel videos, lalo na about cruises. So please use this time to like this video. Click nyo lang yung like or tap pala pag mobile. And subscribe. Just tap on the subscribe button, ring the bell beside it, and i-turn on nyo na rin yung notifications. Select all para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong uploads. We're on the road to 300,000 subscribers and we would really appreciate it if you could help us reach this milestone. So, pagpalain nawa kayo ng universe, help us reach 300,000 subscribers. Anyway, going back to the cruise, before natin i-discuss ang rates, dahil ang presyo ay depende sa room or cabin type, itutur muna namin kayo sa loob ng barko. May 5 main types ng cabin or stateroom sa Adora Mediterranea. Yung una ay interior cabin, meron ding ocean view cabin, balcony cabin, balcony suite, and grand balcony suite. We were able to see most of them during our last sailing kasi merong mga bakanting rooms and we were able to check out and pinayagan naman. Pero ipapakita muna namin sa inyo yung balcony cabin kung saan kami nagstay talaga. Hello Tipiters, ito room tour na tayo and pagpasok natin, ang unang bubulaga sa atin ay itong closet. So, ayan siya. Uy, merong slippers. Sabi nila wala. Yan. So, yung full body mirror nasa loob ng closet. Tapos dito, may mga... So, dito, hindi mo dadalhin yung life jacket papunta sa safety drill. May pag ganun. Ba't may pag ganun? May pag drama sa safety drill. So, ito ang desk na pwede rin na workstation. Yan. May mga sockets dito. So, ito, merong type A and B. Yung katulad ng sa atin. Tapos, meron din ganito na European naman and iba pang types. Ayan. Tapos, may maliit na TV, maliit lang. Electric kettle, cups and glasses, and minibar. Okay, tapos yun, may mirror din dito. So, lalo lang nagmumukhang malaki yung room dahil sa mga mirrors. Meron pang universal socket dito. Ayan. Tapos merong additional na USB-A and USB-C. So, medyo in-update naman nila. Ito yung bed natin. It's a queen or king. Hindi ko alam. Basta malaki. Malaking bed. And doon naman, makikita nyo, merong couch. I think kung good for 4 yung room, nagiging bed din yan. Pero dahil dalawa lang tayo, hindi na natin yan gagalawin. Tapos merong parang coffee table. Bago ko ipakita yung balcony, check muna natin yung restroom. Toilet and bath. Ayan. Malaki na rin naman. Malaki-laki na rin. Diba? So, yan. Oh. So, ito yung shower. Telephone style lang siya. Tapos merong, feeling ko, shampoo and body soap na yan na magkasama na hindi natin gagamitin. May sampayan, which is good, lalo na sa mga gustong mag-swim. Merong maliit na parang tile painting dito. Ay, kakulay nung floor yung medyas ko. Oh. Ito yung toilet bowl. Ito naman yung sink. Ayan. May cups para sa toothbrush. May toothbrush, may soap, may facial tissue. Facial tissue. Ayan. Dahil ang naka-assign sa atin na room ay balcony room, ipapakita ko na sa inyo ang balcony. So, nasa port side tayo. So, yung port yung view natin. Hindi natin pa nakikita yung dagat. Actually, pwede na doon. Medyo malayo lang. Yan. So, ito yung Tianjin Port Complex. Grabe, sobrang lawak. Ganito naman ang itsura kapag 3 guests kayo sa isang balcony cabin. So, yung sofa, di ba kanina sa previous na room may sofa, nagiging extra bed siya. For me rin, itong balcony cabin yung pinakasulit kasi ito yung feel na feel mo talaga na nasa cruise ka. Kasi nga may balcony, kita mo lagi yung dagat. Maliwalas, maliwanag, and hindi masikip sa pakiramdam. Most cabins can accommodate up to 4 guests, except yung grand balcony suite. But the 3rd and 4th guests will have to use the sofa bed. So yun nga, yung kanina, yung sofa,
na na-transform siya into a bed. Meron din kaming na-inspect na ang tawag is panoramic suite. Ganito yung itsura niya. Bigger than yung usual na balcony room, and even yung balcony at saka yung bathroom, mas malaki, mas spacious talaga. If you're on a budget, the cheapest option is the interior cabin. Interior yung tawag kasi walang window or balcony. Ganito yung itsura naman niya kapag good for 4. So bunk bed style siya, and may ensuite toilet and bath pa rin naman, and almost the same amenities as the balcony room. Except mas maliit ito, mas compact, and syempre walang balcony and wala ring window. Pwede naman na if nagtitipid ka talaga. Ito naman ang ocean view na room. Similar yung setup sa balcony cabin, pero instead na balcony, may window lang. Medyo maliwanag din, and kita mo rin yung labas. Kita mo yung dagat or yung port, depende kung saang side ka ng ship. Nasa lower deck yung mga ocean view rooms. Pero kung nakaluwag-luwag ka naman, ito yung tinatawag na grand suite. Ito, mas complicated na yung layout. May bedroom na hiwalay from the living area. Hindi siya parang studio na parang ando na lahat sa isang room. Ito, may compartments talaga. May mga walls in between. And ang haba ng balcony. Itong suite na to na na-check namin, situated sa aft, doon sa dulo, sa likod. So, kita mo yung wash and wake na tinatawag, yung parang trail ng ship sa dagat. So, I think meron pang iba-iba pang mga specific types, pero at least yun yung 5 main types. Pero eto na, magkano ba? The rates depend on 3 main factors. Yung ruta, the cabin type, and kung ilang guests kayo na mag-occupy sa room. Kasi tatanungin kayo kapag magbubook kayo kung ano bang gusto nyo. Twin sharing or kung dalawa kayo, triple sharing kung tatlo, or quad sharing kung 4 kayo. Ito yung official posters nila. So ito yung sa 7 days, 6 nights, route 1 and 2. Ito naman yung sa 5 days, 4 nights, yung route 3. So, iba-iba ang presyo, depende sa room type and kung ilan kayo sa room. Makikita nyo yan sa screen. Pause nyo lang muna if you need more time. Pero, i-explain ko pa rin. Bakit ba ang dami-daming presyo dyan sa poster na yan? Medyo nakakalito kasi siya, so ito, hihimayin natin. Ngayon kasi, meron silang promo na buy 2, get 50% off for 3rd packs, and kung 4 naman kayo, yung 4th packs naman can sale for free. So, ibig sabihin, if 4 kayo sa room, kunyari family or barkada of 4 kayo, yung 2 lang yung magbabayad ng full na cruise fare. Yung pangatlo, kalahati na lang yung babayaran, tapos yung 4th guest, libre na yung fare. So, kung 3 lang kayo or triple sharing naman, wala kayong 4th guest, edi ganun pa rin siya, yung 3rd packs 50% off. Yung promo na to, sa cruise fare lang to ha, yung nakikita yung presyo sa screen, cruise fare lang yan. Kasi marami pang ibang kailangang bayaran. Mamaya masihimayin natin yan. Pero sa ngayon, focus lang muna tayo sa cruise fare, and eto na nga yun. So, ang pinakamurang available ngayon is yung 5 days, 4 nights or Route 3. Yan yung sa January pa na sailing. And yung Ocean View Room, quad sharing ito or 4 kayo sa room. So, magkano ba yung babayaran per person? Hindi na kasi available, guys, yung quad sharing for interior. So, ito na yung mura. Ocean View na, yung next na pinakamura, quad sharing. Yung guest 1, ang babayaran niya na cruise fare is $888 US. So, yung nakikita nyo palang presyo, US dollars yan. Yung guest 2, ganun din, $888 US. Full fare yon. Yung guest 3, dahil 50% off, $449 na lang. Tapos kung 4 kayo, yung guest 4, libre na. Ang total niyan ay $2,225 US or 556.25 USD per person. I-convert mo, 34,105 pesos as of this recording. So, 34,000. Ano bang kasama dyan? So, syempre, kasama na dyan yung accommodations for 5 days, 4 nights. Yung room mo, yung ocean view in this scenario, sa sample computation natin. Kasama na rin yung lahat ng meals mo on board. Breakfast, lunch, dinner sa mga inclusive na restaurants. Unlimited yan. May 2 inclusive restos nung nag-try kami. May buffet, and meron ding plated na full service. Mamaya, mas i-explain natin yan pag diniscuss na natin yung mga restaurants. Kasama na din sa cruise fare na yan yung live evening shows and entertainment. Kasi meron silang theater
Tapos may mga palabas doon. Merong magic show, merong mga dance show, basta may iba-iba every night. Kasama na rin yung access to activities and iba-ibang amenities ng barko. And syempre, nakapag-Okinawa ka pa. So, nagkaroon ka ng chance na makapag-Japan. So, masaya yon. Sulit naman na yan for me. Marami kasi yung nag-aakala na yung payment lang, yung cruise fare, room lang yon. Hindi po. Kasama na dyan yung food and yung iba pang mga nabanggit ko kanina. Pero eto, ano naman yung mga hindi kasama? Yung mga kailangan mo pang idagdag sa budget. So, eto yung exclusions. Una, port charges. 150 USD yan per pax to be paid upon booking. Nasa 9,197 ito pag convert. Ito yung bayad sa paggamit ng port. Marami nagugulat dito, lalo na yung mga nakapag-cruise na sa ibang bansa kasi usually included na ito pag nagbo-book online. Minsan nakala ng iba, wala namang port charges abroad. Meron din, kaya lang kasama na siya kapag nag-book ka ng cruise. Pero dito, hiniwalay kasi nila. Second exclusion ay yung gratuities. 560 HKD per pax naman ito to be paid on board. Ito yung tips na pinaghahatian ng mga staff, lalo na yung mga waiters na nagsaserve sa inyo, and yung cabin attendant or room steward. Hong Kong dollars ito ha, hindi ito USD. So roughly 4,378 pesos per person. Mas malaki ito kung suite yung binook mo, pero I think nasa 640. Pero yung ocean view, tsaka mga balcony rooms, interior, 560 lang. Hong Kong dollars nga pala yung main currency on board. Okay, Japan arrival fee, 20 USD to be paid on board din. 1,226 pesos yan. Ito naman napupunta sa Japanese government. Bayad ito sa, kasi di ba walang visa. So ito yung kapalit. Ito yung tourist arrival fee. Pero syempre, kung merong sinisingil ang Japanese government, meron ding sinisingil ang Pilipinas. Hindi tayo pahuhuli. Kahit paalis ka lang, sisingilin ka nang. And alam natin to, sabay-sabay tayo, travel tax. Itong Philippine travel tax na 1,620 pesos. Ito, you need to settle on your own. You need to pay it online. And dahil online, may convenience fee and iba pang fees silang nalalaman. Tapos, yun nga, additional pagka-credit card. So, i-assume na lang natin na 1,700 pesos ito. Hindi rin kasama yung tour or shore excursion pagdating nyo sa Okinawa, whether sa Miyakojima or sa Naha. Ay, sa example pala natin is Miyakojima. Optional naman ito, and hindi ko rin alam kasi kung magkano yung gagastosin nyo. I mean, hindi ko alam kung magkano yung mga tours nila. Kasi may mga tours na ino-offer naman sa ship, pero pwede mo ring i-DIY. Yung DIY, ang tawag nila is free and easy. So, mahirap isama rin to sa computation kasi syempre kanya-kanya tayo ng gastos and hindi ko nga alam kung magkano yung tours nila pagdating nila sa Pilipinas. Parang ang bilis ko magsalita doon. And ito, lagi naming nire-recommend travel insurance. 673 pesos naman yan nung nag-try ako. You can book with PGA Sompo Travel Joy. Sila yung sure ako na may cruise option kasi hindi ko alam yung iba. So nag-mock booking ako, nasa 698 pesos siya. Pero you can get a lower rate if you use the code WORTHIT. Just book at thepoortraveler.net/protect. Actually, pag pumunta kayo dyan sa thepoortraveler.net/protect, pupunta siya sa official website ng PGA Sompo Travel Joy. Gumawa lang kami ng /protect na URL para mas madali nyong matandaan. So, yun. Again, use yung code natin na worth it para mas mura yung babayaran ninyo. I think optional naman tong travel insurance, pero kasi hindi kami nagta-travel without it. So, nire-recommend namin talaga na mag-insurance kayo. Hindi rin kasama ang Wi-Fi or internet. Ito yung mga presyuhan nila nung sailing namin from Tianjin dito sa Adora Mediterranean. Kung ano yung magiging presyo nila sa Pilipinas, hindi ko sure. Pero dun sa Tianjin sailing namin, ang mahal niya. So, hindi na lang kami nag-avail. So, buti na lang ang kasama ko noon ay si Asta. And si Asta ay isa sa mga friends ko na okay lang kahit walang internet kasi marami kami mapapag-usapan. Komportable kami sa isa't isa. And yun. So, nagkaka-connection lang kami kapag nasa port na. Pero kapag nasa laot, nga. So, dapat enjoy mo talaga yung mga kasama mo. Pag nasa abroad ako, I use Airalo kapag nasa lupa. It's an app that you can use to purchase eSIM. Madali lang naman gamitin, pero since one day lang naman mo kakailanganin ito, mas maganda na wag na kayong yung only
package. Kasi yung ano nila, ang minimum is 3 days. 1 day nyo nga lang gagamitin. So, yung per GB na lang kayo na package. And meron sila na 3 gig. Tapos, yung presyo niya is 7.5 USD. Pero, mas mapapamura nyo yan, again, kasi meron tayong promo code sa Aeralo. The Poor Traveler naman yung kailangan yung i-enter. Tapos, you can get 15% off. Para halimbawa, mag-explore kayo sa Miyakojima or sa Naha, pero in this case, Miyakojima, meron kayong internet. Lalo na kung i-free and easy nyo or i-DIY ninyo. So again, that's promo code The Poor Traveler for 15% off. So yung magiging babayaran na lang natin, pag in-apply mo yung code is 6.37 USD or 391 pesos na lang. Syempre, hindi rin kasama dyan kung magde-decide kayo na mag-shopping on board kasi may mga shops din. And mura lang din, meron din silang mga sale. And kung magfo-food trip kayo at saka yung pag-iikot-ikot nyo sa Port of Call or sa Miyakojima or sa Naha or kung whatever, syempre hindi pa kasama yun. At saka yung papunta nyo sa port, kunyari mag-grab kayo mula sa bahay nyo papunta sa port, syempre hindi pa kasama yun. Kanya-kanya pa yun. And saka hindi ko naman alam kung saan kayo magagaling, so mahirap siyang i-include sa sample computation natin. So ito na, i-compute na natin. Again, assuming na 4 kayo sa room or quad sharing, tapos ocean view yung room ninyo, and yung conversion na to ay as of this recording nasa 61.31 pesos ang isang US dollar ngayon. Syempre, mag-a-adjust to kapag nag-iba na yung exchange rate, kayo na lang yung recompute. Pero ito yung sample computation natin. So kanina, sinabi na natin yung cruise fare na babayaran per person ay 34,105 pesos. Per person ito Tapos, yung port charges kapag kinonvert mo is 9,197. Gratuities or tips ay 4,378. Yung Japan arrival fee ay 1,226. 1,700 naman yung travel tax plus yung keme-keme fee nila. And 673 pesos for insurance. 391 pesos naman for Aeralo eSIM. Ang total niyan ay 51,670 pesos. Yun, per person. Yan ang minimum na kailangan mong i-prepare. And I say minimum kasi nga, hindi pa kasama dyan yung gagastusin mo kung bababa ka ng barko. For me, okay na to, considering nakasama na dyan, unlimited meals and yung iba-iba pang mga fees and taxes, kaya naman na masulit ito. Pero, if nakapag-cruise na kayo sa ibang bansa, ito lagi ko itong naririnig, lalo na yung mga nakapag-try ng iba-ibang ships sa US, sa Europe, malamang mamamahalan kayo dito. Kasi nga, mas mura talaga abroad ang cruise, lalo na sa US nga and Europe. Ito kasi, dito sa Pilipinas, since chartered ito and walang competition, ganun talaga. Even nung Costa Serena, nung nandito yon, ganyan din yung presyo. Actually, mas mahal pa nga yata. Pero if you're the type na ayaw lumipad pa Hong Kong or Singapore or Taiwan and gusto mo lang talagang matry mag-cruise, try nyo lang. Okay naman na to na option. Pero wait, paano ba mag-book? Dahil nga chartered sailings ito, hindi mo ito mabubook sa official website ng Adora Cruises. Actually, tinry kong hanapin sa website. Wala talaga akong nakita. Wala nga yung Manila sa listahan ng ports nila. Mabubuk mo lang to through travel agencies na affiliated with UOS. So yung UOS, kaya nasabi ko kanina, sila yung nag-charter. And sa mga agencies, ang marerecommend namin ay International Journeys. Kasi, full disclosure, friend namin yung may-ari nun. Kaibigan talaga namin siya. And alam namin na reliable kasi na-try na rin namin. Na-meet namin sila actually sa isa ring cruise. Tapos, naging friend na namin siya. Tapos, nakapag-try na rin kami sa kanila. And second reason kung bakit gusto namin na sa kanila kayo mag-book is kasi we get credited for every booking nila at no extra cost to you. So, if interested kayo, kahit magtatanong lang, you can contact them sa Facebook. Pwede nyo silang i-message sa facebook.com/IJTravel. IJ kasi short for International Journeys. So, IJ Travel yung sa URL, pero pag International Journeys yung pangalan ng page. May iba pa silang contact details, makikita nyo sa screen. Pwede nyo silang i-DM sa IG, pwede nyo silang i-text, pwede nyo silang tawagan. So yan yung contact details nila. If napanood nyo yung episode natin about yung DIY versus travel agency, yung owner and president ng International Journeys,
Yun yung guest natin dun sa video kasi nga friend namin siya, si Kem Lim. Mabait yan and sa kanila na kayo mag-book. Lalo na if useful para sa inyo yung video na to, sa kanila kayo mag-book. Adora Mediterranean has 12 decks with 1,057 cabins and more than 60% ng mga cabins na yan ay merong private balconies. And kaya nitong mag-accommodate ng 2,680 guests maximum. Pag-usapan naman natin yung mga kainan. Kaya nasabi ko kanina, may 2 inclusive restaurants on board. Meaning, kasama na to sa binayaran yung cruise fare, kaya inclusive. Pag dito kayo kumain, hindi nyo na kailangang magbayad ng extra and yes, pareho itong unlimited. Yung una ay yung Ristorante Buffet. Hindi ko alam kung paano banggitin, hindi ako marunong mag-Italian, pero Ristorante Buffet Perla del Lago. Ito yung casual buffet restaurant sa barko, nasa deck 9 ito. Nagsaserve sila dyan ng breakfast, lunch, dinner, and kapag gabi meron din silang mga porridge paandar. Na-try namin yon last time. Yung porridge, parang congee, yung Chinese lugaw. Tapos may mga toppings kayo pwedeng idagdag. So ito, libre naman yan. Included na sa binayaran nyo. Yung second ay Ristorante degli Argentieri. Sorry na. Hindi ko alam kung paano babanggitin in Italian. Ayan. Ito yung main dining room ng barko and kaya mag-accommodate ng up to 1,300 guests. So, pwede rin dito mag-breakfast, lunch, or dinner. Pero sa experience namin, yung breakfast and lunch, buffet style siya. Tapos yung dinner, yun yung parang mas plated na mas fine dining yung setup. Tapos, yung breakfast and lunch, parang ano siya, parang free seating. Pero yung dinner, assigned seating siya. Pero unlimited pa rin ito. Bibigyan kayo ng menu, tapos pipili kayo, 'di ba, ng appetizers, main course, dessert, ganyan. Pero kahit ganon, makakapag-only ka pa rin. Kasi kunyari, hindi ka makapili between 2 options, pwede mo orderin pareho. Pero syempre, recommended na before ka mag-second order, isa muna. Parang, paano ba yan? Orderin mo lang yung alam mo na kaya mong ubusin para na rin mabawasan yung wastage. Para hindi sayang. Meron pang ibang specialty restaurants na kapag doon kayo kumain, may bayad na. Pero hindi namin ito na-try kasi nung nag-sale kami dito, ayaw namin magbayad ng extra. Nagtitipid kami. Pero ito yung other options. So, yung una ay wellness restaurant. Ito yung mas health-focused na resto na meron silang mga low-calorie dishes, ganyan. Complimentary ito for guests na nagsistay sa wellness cabins. Pero yung ibang passengers, kung dito kayo kakain, merong extra fee. And kailangan nyo i-reserve. Tapos, meron ding Club Medusa. Ito naman, mas intimate and reservation only na resto on board. Mas refined ito na, alam mo yun, parang fine dining talaga na experience. So, kung mas gusto nyo nung mas quiet or mas exclusive na atmosphere, lalo na if meron kayong sineselebrate na special occasion, like anniversary nyo, or magpo-propose ka, ganyan, mas okay doon sa Club Medusa. And pwede rin kayong kumain sa room. Meron silang 24-hour na room service. Pero hindi ko alam kung may extra fee kasi hindi ko na-try, hindi namin natanong. Pero usually kasi sa mga cruises may charge may extra charge kapag ka room service. Hindi namin nakuha. Punta naman tayo sa entertainment and ibang amenities. So yung main entertainment feature nila ay dito sa Teatro Osiris. Ito naman, 950 seat na Egyptian-themed na theater. Tapos merong mga parang concert o kaya magic show, may mga dance performances. Basta every night kasi may ibang paandar. So magandang manood dito. Nung time namin, yung first night ay magic show. Yung second night ni-skip ko. Yung third night ay dance. So masaya naman. Magagaling naman yung mga performers. Ito naman yung pinaka-lobby nila, ang tawag nila ay atrium. Tapos super high ceiling ito, parang 10 decks na dire-diretso. Tapos ang cute dito, masarap panoorin yung mga elevators nila. Pero sa gitna, parang meron din siyang bar, may mga live performances din. Meron ding duty-free shopping area kung saan pwede kayong bumili ng mga bags, may mga relo din, jewelry, may mga pabango, may mga iba pang fashion accessories, may
alak, may mga souvenirs din, ganyan. May cosmetics at saka skincare din. And meron silang library. Medyo nahirapan kaming hanapin to, pero nung nahanap namin, dito na kami nag-work. Kapag yung mga high seas na araw, yung mga walang stop, dito kami tumatambay para mag-work. Meron ding photo and art gallery, tapos meron ding arcade with video games and entertainment machines. And just like Costa Serena, meron din ditong onboard chapel na maliit lang naman siya, pero yung iba, pwede nyo gamitin kung may wedding or may religious services, ganyan, pwede dito. Pero usually walang tao dito kapag nagvi-visit kami. Punta naman tayo sa lounges and bars kasi medyo marami itong mga to. So, iba-iba, makikita nyo sa screen nyo. Merong ibang lounges na merong live music. May iba na mas relax naman yung setting. Meron silang parang yung discoteca selva. So, disco siya. Parang nightclub, ganyan, na may DJ. Ganon. So, iba-iba. Makikita nyo sa screen nyo yung listahan ng mga lounges and bars. And syempre, kapag umorder kayo ng alak, hindi yun kasama sa binayaran nyo. Babayaran nyo pa yun separately. Meron din nga pala silang karaoke bars. May piano lounge din. Tapos, meron ding garden terrace kung saan kayo pwedeng mag-relax. Meron ding mga facilities for kids. Merong club for mga bata na 3 to 11 years old. So, ito, merong supervised activities, tapos may babysitting, ganyan. Gusto nyo iwan yung mga anak nyo muna doon, tapos mag-explore kayo ng barko. Meron ding teen zone. Ito naman for teenagers 12 to 17. Meron silang mga parties, games, and sports competitions dito sa zone na ito. And meron ding mga wellness and fitness areas, although most of it hindi namin na-check. Merong spa, 2-level spa complex na merong treatment rooms, may salon, may aromatherapy steam rooms, may sauna, ganyan. So, makikita nyo sa screen nyo rin yung ibang mga amenities. May gym din, and merong aerobics room, and merong UVA solarium or sunbathing area, pero hindi na rin namin to na-check. And syempre, meron din mga swimming pools, pero hindi siya kasing laki nung sa ibang mga barko, pero okay na rin naman. So, yung main swimming pool nila, ang tawag is Armonia. Tapos meron din itong whirlpool and pool bar. Tapos meron ding isa na Cadmo naman. Ganun din, meron ding parang jacuzzi, chururut, ganyan. Tapos mas casual naman yung atmosphere. Meron ding outdoor pool and meron ding specifically for kids na swimming pool. Meron ding 5 na jacuzzis spread throughout the ship. Kung mas gusto nyo yon kesa bigger na mga swimming pools talaga. Meron ding multi-purpose na sports court for tennis and basketball, and meron ding walking and jogging track. And meron ding deck games area kung saan pwede kayo maglaro ng ping pong and shuffleboard. Overall, itong Adora Mediterranea leans heavily into Italian-style cruising experience. Hindi ganun karami yung mga amenities. Mas marami silang mga lounges, bars, ganun. Kanina, sabi ko, hindi kailangan ng pre-approved na Japan visa. And totoo naman yan, pero kailangan mo pa rin ng passport and iba pang documents. So, ito yung mga kailangan mo i-prepare. Una, yung passport mo, dapat valid yan. Merong 6 months na validity pa na natitira para payagan kayong lumabas ng Pilipinas. International travel pa rin ito, kahit na barko ito and hindi eroplano, dadaan pa rin kayo sa immigration, so kailangan nyo ng passport. Kailangan mo rin ng cruise booking voucher. Isasend yan sa inyo ng agency kung saan kayo nag-book. Sasendan din kayo ng luggage tags. Kailangan nyong i-print yan. Tapos, i-attach nyo dun sa maleta nyo na gusto nyong i-check-in. Kailangan nyo rin magdala ng photocopy ng bio page ng passport ninyo. Kailangan ito kasi dun ididikit yung arrival form sa Japan. And, syempre, dala kayo ng cash and or credit card. Mas convenient pag credit card, pero accepted din naman yung cash. Yung default currency on board ay HKD nung time namin. Pero ang una namin ginawa, first day pa lang namin, pagdating namin sa barko, kinonect na namin yung credit card namin sa key card namin. Para ang ginagamit na lang namin and lagi naming dala is yung key card. So, pwede nyo itong gawin dun sa cashier ng casino. Hindi kayo magka-casino talaga, pero dun ginagawa sa cashier ng casino. Or, meron ding mga machines available malapit sa atrium. Throughout the ship din, may iba-ibang parte ng ship, merong mga machines. Matcha-charge kayo ng 1,000 HKD as deposit
pero mababalik din naman yan sa inyo or ibabawas na doon yung mga additional fees na, kunyari, mga gratuities, ganon. Ang maganda kapag kinonect nyo kaagad, pag pababa na, pag pa-disembark kayo or sa last day, hindi na kayo mahihirapan kasi syempre lahat sila, karamihan ng ibang mga pasahero, gagawin to last day or, di ba, parang pila yan pagka last day nyo gagawin. Pero kung i-connect nyo na pagdating nyo, mas madali na. So, yun. As for the boarding process, hindi pa namin alam talaga kung anong magiging galawan, hindi pa kami nasabihan kung paano dito sa Manila. Pero for sure, i-inform naman kayo ng agency kung saan kayo nag-book. And again, sana sa international journeys kayo mag-book. Ito ulit yung details nila. Ay, makikita nyo rin sa runner. Yan, sa baba. Yung Costa Serena dati, sa Eva Macapagal Super Terminal yung boarding, pero may bus service na naghatid from Quirino Grandstand. So, sa Quirino Grandstand talaga yung kitaan, tapos may bus papunta sa Eva Macapagal Terminal. Tapos, dun sumakay ng barko. I'm not sure if ganun din yung gagawin ng UOS para dito sa Adora Mediterranea. I-ask nyo na lang yung agency kung saan kayo magbubok. By the way, if hindi ka taga Metro Manila and kailangan mo ng hotel, ideally malapit sa port, maraming options naman dun sa area. You can book via Agoda or Klook. And para makatipid ka, you can use our promo code. So, sa Agoda, you can use Agoda TPT, dapat all caps, for 10% off. And ang maximum yan ay 100 USD or as of now, 6,130 pesos. So, ang laki niyan. Ang laki nung pwede nyo ma-discount. Punta lang kayo sa theporttraveler.net/agoda or dun sa app, i-click nyo yung deals button. I-claim nyo doon, i-enter nyo lang Agoda TPT, then choose a hotel, tapos upon checkout, i-enter nyo ulit. Kung sa Klook naman, punta kayo sa theporttraveler.net/Klook or enter our promo code, theporttravelerklook. 5% off naman yan for new users. Okay, paano naman pagdating mo sa Naha or sa Miyakojima? Paano yung tour doon? Pwede ka bang bumaba ng barko? Ang sagot dyan ay oo. Kasi, kailangan ko itong sabihin, marami kasi minsan nag-aakala na, walang visa. Kaya daw walang visa kasi hindi ka pwedeng bumaba ng barko. Or kapag wala kang visa, hindi ka papababain ng barko. Hindi po yun totoo. Hindi talaga kailangan ng visa sa Japan kung cruise ship passenger ka and yung cruise ship is registered. So, in this case, kasama yung ship na yon. So, kahit wala kayong Japan visa, pwede kayong bumaba, pwede kayong mag-explore. May mga options ka naman on how to do it. If gusto mong makatipid, pwede kang mag-DIY or yung tinatawag nga na free and easy. Yan yung ginawa namin nung huling stop namin sa Naha pero on another ship. Basically, bumaba lang kami ng barko, tapos naglakad-lakad lang kami kasi hindi naman namin first time sa Naha. So, DIY lang namin siya. And nagtitake lang kami ng public bus para mas mura talaga. Ang maganda sa free and easy, hawak mo yung oras mo. Just make sure na makabalik ka before the departure time. Tipong 1 to 2 hours before, dapat on board ka na para safe talaga. Just in case, di ba, pag ma-traffic or umulan or hindi ka makahanap ng sasakyan, medyo delikado yun kung wala ka pa sa barko. Pero if gusto mo ng proper tour, I think meron namang i-offer yung barko mismo. Ang tawag sa ganyan ay shore excursion. Again, wala pa kaming info kung anong tours ang available and magkano. Pero dun sa Adora sailing namin sa Jeju and Incheon sa Korea, yung pinakamura ay 299 HKD or around 2,350 pesos. Not sure if ganyan din yung magiging presyuhan sa Naha or Miyakojima. Ang advantage ng pag-book ng shore excursion, hindi mo na kailangang i-figure out yung transportation, wala ka nang iisipin, may guide ka rin na kasama. Makakasama mo rin yung ibang passengers sa pag-e-explore. And ang pinaka-advantage nito, hindi ka matatakot na maiwanan ng barko. Kasi, syempre, partner sila nung barko, hindi nila iiwanan yon. And meron talagang mga naiiwanan ha. Marami na kaming, hindi naman marami, pero a couple of times may mga nakita na kami na naiwanan talaga dun sa port. So, kapag bumababa ka ng barko, usually dadaan ka ng immigration. And kailangan mo lang dala yung keycard mo and photocopy ng passport mo. And hindi ko kasi alam kung ikikeep nila yung passport ko or hindi. So, syempre, kung ikikeep nila,
hindi mo madadala yon. So yung photocopy, important. Kung hindi naman nila ikikeep, nasa iyo lang din naman yung passport, best practice naman, nadala mo rin naman talaga lagi yung passport mo. So dalhin mo na lang din, plus yung photocopy. Pero ang tanong talaga ng bayan, is it worth it? I can say na worth it naman siya if you fall under one of these categories. Una, if it's your first time na magku-cruise. Since wala ka pang point of comparison, it's very likely na may enjoy mo to. First cruise di ba? Hindi rin kasi tayo masyadong nagkakaroon ng opportunities to sail from Manila, so magandang experience to. Lalo na siguro if, number 2, you want to visit Okinawa nang hindi lumilipad or hindi nag-aeroplano. And number 3, if you want to visit Japan without applying for a visa. Meron kasing iba na pangarap nilang mag-Japan pero takot sila na ma-deny ng visa kapag nag-apply sila, or na-deny na sila before so takot sila na mag-apply ulit. So, if you take this cruise, it's a good way na makatungtong ka sa Japan and show their immigration na bumalik ka para next time na mag-apply ka, mas okay na yung chances mo na ma-approve. Kasi napakita mo na, ay, nakapag-Japan ka na nga tapos bumalik ka naman. So, yun, if ikaw yung talaga, gusto mo talaga mag-Japan, ayaw mo mag-apply ng visa, natatakot ka, ito na yung chance ninyo. Pero if you have tried other cruise ships before, then you have to manage your expectations. Kasi maliit lang talaga itong Adora Mediterranea and fewer din yung amenities, lalo na yung dining options. Mas malaki naman to compared sa Star Cruises like Star Navigator and Star Voyager, but it's way smaller than any Royal Caribbean ship operating in Asia, lalo na sa Spectrum of the Seas kasi sobrang laki nun. Mas maliit din to kaysa Ovation or Anthem of the Seas, and mas maliit din to kumpara sa Disney Adventure, which is the biggest ship in Asia right now. Kapag na-try mo yung any Royal Caribbean dito sa Asia and Disney Adventure, tapos Adora Mediterranea ka, mafe-feel mo talaga yung difference. Not gonna lie, mafe-feel mo talaga. So, depende sa'yo kung ano ba yung habol mo. Habol mo ba yung mga amenities? 'Di ba? Yun. Or habol mo lang ba mag-relax? Yung food, masarap naman siya. At least nung sailing namin, hindi ko kasi alam kung may magbabago pagdating dito sa Manila. Pero kung gusto mo lang na mag-chill, mag-relax, okay naman siya for me. Basta make sure lang na okay yung kasama mo. Most amenities ng barko kasi ay bars and lounges, and dahil nga ang mahal ng internet, kung hindi ka mag-a-avail, make sure na gusto mo yung mga kasama mo, yung tipong hindi ka mabobore sa kanila, and hindi pwedeng pinaplastic mo lang. Kasi you'll be forced to talk to them and spend most of your time with them. For me, good entry-level na cruise ship ito, lalo na kung takot ka nga na mag-apply ng visa. Again, if interested kayo, whether magbubook kayo or kahit mag-i-inquire lang, contact International Journeys. Ito ulit yung details nila. Sa kanila na kayo mag-book, lalo if you find this video helpful and you want to support us kasi we get credited with every booking. If you have questions, i-comment nyo lang below. I-try natin sagutin yan kapag meron tayong time. Don't forget to like and subscribe. And remember, plan smart, travel safe, and make every cruise worth it! Bye!